Payan po, magandang gabi sa inyong lahat. Alas 9:36 ng gabi dyan sa Pilipinas. Si Boss Mark Ramos nyo, kakagising lang. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. At syempre po, maiinit ang ating mga tatalakayin at alam ko po, karamihan sa inyo ay matutuwa sa ating ibabalita po mga kababayan. Bakit po? Nako, matutuwa pero ikinagagalit nung mga DDS, ikinagagalit nung supporter nila Marcoleta mga kababayan. O yan ang ating mga pag-uusapan at sila ang ating mga pag-uusapan sa araw na ito. Kaya po, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na yung subscribe button upang sa ganon kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng talakayan. At syempre mga kababayan, sabi nga po ni Ma'am Delia Rosario, let's go na! Umpisa na daw po mga bossing. Syempre, kailangan i-shout out ko muna yung mga kanina pa nandiyan sa my comment section. Nandiyan si Alaga, si Tommy ng Cereza Post, si Cesar Escanio, nandiyan din, si Sir Sani Reyes, si Joel Q ng Cereza Post, si Tommy, si Marge, at sino pa ba? Si LB Nunesco, waiting for the live stream. Salamat po. Sino pa nandiyan sa taas? Si Sir Sani Reyes, si Donato Ballesteros. Nabaliw na ba si Marcoleta? Sabi nyo, natuluyan na. Nako, eto. Mamaya natin pag-uusapan yan. Ano po? Ngayon, mga kababayan, umpisahan muna natin itong talakayan natin, no? Buong Cereza Force family at kay yung founder ng Cereza Force, si Chai Cher. Oh, pagaling ka na, no? Hinihintay ka na ng mga miyembro ng Cereza Force, pati pala si Ma'am Merly Belen nandiyan na din. At si Madam Chris Rose, kahit wala pa siguro nasa trabaho. Game na ho, mga kababayan. Umpisahan natin dito, mga bossing. Naku po nagagalit po yung mga DDS, mga kababayan. Nagagalit po yung mga DDS dito sa pati Jollibee, damay na. Pati Jollibee, damay na ho, mga boss chief amo, sir. Bakit po? Kasi yung pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos, tinabi yung salubong nila kay Pangulong Bongbong Marcos at yung pagdalaw ni Pangulong Bongbong Marcos, masaya. Ano po? At sabi pa dito, hindi ko sure kung si Nanay Josie talaga may sabi nito. Pero ang sabi ni Nanay Josie, sa mga kapwa ko na nagmamahal kay Tatay Digong, no, huwag na daw tayong kumain ng Jollibee. Buong Pilipinas, malugi sana kayo. Anak ng putik talaga. Sandali lang Nanay Josie. Unang tanong ko sa iyo, hindi naman ako sa nangahamak. May pambili ba sa Jollibee? Hindi, joke lang. Ano? Hindi, joke lang. No? Unang tanong ko sa inyo, hindi nyo ba nakita yung dati, nung yung mga kakamping, di ba meron silang mga pa-boycott? Di ba ho, mas lalo pang mas lalo pang tinangkilik po yung mga negosyo na ibino-boycott ho dati, mga kababayan. Kayo, hindi ba kayo natuto sa mga ganong history? Na kapagka ibino-boycott ninyo, lalo pang tinatangkilik ng mamamayang Pilipino. Sandali lang. Ang pinag-uusapan natin dito, Nanay Josie, kung may pambili ba ng Jollibee. Hindi, joke lang yon, no? Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kababayan, Jollibee po. Tingin ko po, walang dilang Pilipino ang makatitiis na huwag tangkilikin at huwag kumain diyan po sa Jollibee. 'Di ba, Ma'am Nenita Umali? Kami nga ho, mga kababayan, na nasa ibang bansa po, naninirahan po sa ibang bansa, lalong-lalo na po dito sa Grand Cayman Islands. Alam niyo po ba, may kumakausap sa akin na mga lokal, may mga kumakausap sa akin na mga Caymanian. Mark, ipasok natin dito yung Jollibee, no? Hanapin mo. Tapos itayo natin dito yung Jollibee. Kasi natikman daw ho nila. Doon sa New York, wala kami dito ng Jollibee ho, mga kababayan. Dito sa Cayman Islands, walang Jollibee ho, mga boss chief amo, sir. Natikman ng mga Caymanian yung Jollibee, siguro nung pumunta sila sa New York o nung pumunta sila
sa Miami. 'Di ba Lolo nasaan ba si Lolo na taga Miami? 'Di ba? Doon sa may saan ba 'to? Pembroke Pine. Oh, yung Jollibee doon. Siguro natikman nila, nagustuhan nila at nabalitaan nila na talagang sikat at talagang numero uno sa Pilipinas ang Jollibee. Tapos sasabihin ninyo, ibo-boycott ninyo, hindi niyo natatangkilikin, hindi nakakain ng Jollibee. Diyos ko po. Ang kadalasan pa pong mga birthday party ng mga kabataan ngayon, yung mga, baby, Jollibee. 'Di ba sabi ni Ma'am Annalyn Ando, ikaw na mag-franchise ng Jollibee, Boss Mark. Akala niyo ba gano'n-gano'n lang? Kung hindi ho ako nagkakamali, 100 milyon ho mga kababayan, 'no, yung franchise ng Jollibee. At saka ano lang 'yun, pagtatayo lang 'yun nung, pinaka-store o nung tindahan at saka franchise fee, kung hindi ako nagkakamali. Dagdag pa, siyempre kailangan may pang-arya ka diyan. Kailangan meron kang sabihin mo na 50 milyones pa pangdagdag o pang-arya para kapagka siyempre 'pag bago pa lang ho ang negosyo, kahit na Jollibee yan, yung ibang tao hindi pa alam, 'di ba? So, yung mga unang mga araw, unang mga, buwan malulugi pa yan, 'di ba? Sabi ni ni Lolo Yul, "Oh, Boss Mark dito malapit sa akin sa Hollywood ang Jollibee. 'Pag pumunta ka rito, dalhin kita doon." Ang napuntahan ko lang diyaan, Lolo Yul, doon sa Florida, doon sa Pembroke Pine. Ano, ngayon nasa Orlando kami, hindi ko alam kung meron sa Orlando. Ang layo naman, 3 oras naman ang Orlando papunta ng, Miami, 'di ba? O eto naman mga kababayan, pati yata yung channel ng INC agagalit. Ano po, kasi iba yung balita nila, eh. Tingnan niyo po yung balita nila mga kababayan doon sa, um, Jollibee na pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasaan ba yun? Asan ba yun? Ito yata, ay hindi. Ito yung ito yung sa sa mga pro BBM, Ayan, 'di ba? Yan po kasi ay ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos doon po sa Canada, hmm, 'di ba? Ay naku po, oh, pati yung leader ng Canada nandoon po kasama sa Jollibee ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto po ang balita ng INC tungkol naman po diyaan sa Jollibee na yan. Sa pagbisita nito sa Canada. Net25, game, banat! Tayo sa mga balita, sinalubong umano ng protesta at pinapalayas ng ilang mga Pilipino at Ayop talagang diin-diin na siya. At pinapalayas, di umano, si Pangulong Bongbong Marcos.